Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. And this is your guest from Masagari Channel, a Fideler o Zumatarder. So ngayong hapon na to, tignan natin yung sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of July 4 hanggang July 10 for the sign of Pisces. So Pisces, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating makakagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang dinigiskip ng adsaway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik-liglig na gumapo na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Pisces. So let's see and watch this. Angel spirit guide, please give me information po na kayo sabihin sa inyo ng ating mga baraha. Angel spirit, please give me information po. Okay, so there is something guys with the two wands. You have the power to choose. No, ikaw yung pipili ng may kabubuti mo, ikasasaba mo. There is something first step na may tamang hakbangin o tamang pamamaraan na sa pagpili ng mga tamang desisyon. No, kaya kailangan mong pag-isipang mabuti, no, para hindi ka magsisi sa huli. And because there's a tower moment for a major changes, na malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo, na maaaring magising ka sa katotohanan or maaaring mamulat ka na sa iyong mga nakagisnan, no, revelasyon or maaaring magkaroon na realization. And there's a sabit of so with sneakiness. No, there's a cheating lie on you. There's something betrayal. Na meron talaga nagsinungaling, tinraidor ka, niloko ka, nilinlang ka. So kaya mag-ingat ka, no? Let's see what is the additional messages. No, meron ako na says dito pinaniniwala. No, parang pinaniwala ka na gato ganyan. No, mag-ingat po kayo. There's a death card. No, with an ending and a new beginning. No, may mga bagay na matatapos na. At may mga bagay na magsisimulang muli. No? Additional messages. So there's a Four of Swords. No, makinig ka sa intuitions mo, makinig ka sa gut feeling mo. Kailangan mo yan ipahinga yung utak mo. No, there's something renewal. No, magkakaroon na ulit ng panibagong eksena. And of course, guys, there's something the hyphen for lesson learned. So may mga bagay na kailangan mong pakakatandaan or kailangan mong matutunan, no? Ano man yung mga bagay na iyong mga pinagdaanan. Ibig sabihin, no, kailangan mong ma-realize, no, lahat ng mga bagay na nangyayari, no? And of course, there's the Two of Wands, referencing with the High Priestess for something hidden agenda or hidden enemies. Maraming mystery sa likod ito. No, unti-unti mo na matutuklasan, malalaman lahat ng mga bagay kaguluhan. No? And of course, there's a Seven of Pentacles with a harvest moment. Naani ka na. No? Makukuha mo na yung mga tagal mo ng inaasam dito. No? Maaaring mapapanatili mo, no, ang iyong pagtsatsaga, no, sa gusto mong mangyari. At dito babaguhin na ang ikot ng kapalaran sa iyo. No? Lahat ng bagay na tumalalantad, lahat ng bagay na dapat mong malaman, no, ay malalaman mo na. What is the Seven of Swords? Parang ito yung parang unang hakbangin tungo sa revelasyon. No, parang ito yung pamamaraan para malaman mo na. Malantad na sa'yo lahat ng bagay na kailangan mong malaman. Kung ilalaban mo pa, o let go mo na. And because there's the Moon card for a truth reveal, no, ang katotohanan ay maaaring ibahagi na, no, kung ano yung kasinungalingan na nangyari, no? Or either pinangahawakang kasinungalingan. What is the Death card? Reference with the Three of Pentacles, no? Collaborations, tapusin na ang pakikipag-ugnayan, tapusin na yung pakikipag-usap, no? Hindi mo na kailangan pang, kumbaga, pahabain pa etong eksena na to. So, kailangan mo nang putulin ang kaugnayan sa tao na to. And there's a Page of Wands with a good news. May magandang balita, no? May magandang impormasyon na maaaring malaman mo at ito ay may papasok sa sa panaginip mo, intuitions mo, no? Vibrations mo, ambitions mo. And there's a chariot with an action moment, magkakaroon na ng changes and development sa situations mo. Na matuto ka lang, no, sa mga pinagdaanan mo, sa mga naranasan mo. What is the Two of Wands? Because the Higher Priestess. Reference with a
lovers, no? Connected with your love life. So, maraming mga eksena talaga na napapaloob about sa pag-ibig, sa relasyon, no? Na marami talaga nakatago, na maaaring unti-unti na malantad. No? What is the additional messages? And of course, there's a King of Wands, King of Swords, sorry. There's a King of Swords, no, with a mental clarity, no, gagamitin mo na yung utak ngayon kaysa sa puso mo. No, ngayon, dahil sa pagtsatsaga mo na malaman lahat ng katotohanan, ngayon, unti-unti nang ilalantad sa mismong harapan mo. No? Kumbaga, parte na maaaring ikasira, no, ng iyong relasyon, ng inyong koneksyon, maaaring ito na yung matagal mo nang hinihintay, no? What is additional messages with an angel spirit? So, represent with the Knight of Wands, perseverance. So, kailangan mo magtyaga. No, hintay mo yung tama pagkakataon, huwag ka magmadali. No? Close to success, napakalapit na para malaman mo na ang katotohanan. And there's a Five of Wands, kung sino yung nagbibigay komplikasyon, or sino talaga yung nagbigay komplikasyon sa eksena na to. Tatapusin na guys, no? No, tutuldukan na ang matagal mo ng tanong. What is the Four of Swords? The Page of Wands. Reference with the Devil card. See? Ang maaaring magdala sa itong impormasyon na to, maaaring malalaman mo kung sino yung gumawa ng hindi maganda sa'yo. Oh, may paglantad, revelasyon. Kung sino itong, kumbaga may nag-utos, no? Gawang ka ng hindi maganda. So, there's a judgment, paalala sa'yo, na itong tao na to ay maaaring nakakapasok sa hanay mo. Nakakapasok sa inyong tahanan. No? Maaaring nauorasyonan ka pa, nadadasalan ka pa, mag-ingat ka. No? Maaaring kailangan mong maghanda at kailangan mong pag-ingatan ito. What is additional messages for the outcome? So, there's a Knight of Pentacles, magkaroon ka ng security sa sarili mo, and there's a Knight of Cups, no, wag ka tumanggap ng kahit anong offer regarding sa pagkain, no? Okay, so let's see. What is additional messages? Represent guys with the Queen of Pentacles, no, being secured and practicality, ano? Kumbaga pagdating sa pag-manage at pag-control ng yung finances, love life, career, no, kumbaga ngayon mas mauta ka na. No, pinapangalagaan mo na ito. Nakabantay ka na dito. And there's an Eight of Pentacles, nakafocus ka na sa kung ano man yung bagay na meron ka. Diba? Concentrations. And there's an Emperor, hindi ka nagpapadala ng mga buyo or suso ng ninuman. Oh my God, there's a father figure na binibigyan ka na mensahe dito ng iyong gabay. No? Maaaring ancestor guides, no? Tatay mo, lolo mo, or either there's something support with the Emperor, nag-represent with the God, na binibigyan ka na mensahe ng ating Panginoon, no? Sa panaginip mo. And there's a Queen of Cups, no? Kailangan mo maging kalmado para makapag-isip ka ng solusyon or ng tamang pagkakataon kung paano mo mapuputol tong ginawa sa inyo. So, there's a power direct with the magician. So, see? Talagang it's all about magic, no? It's all about spiritual creature, something witchcraft, no? So, let's see what is additional messages with an angel spirit. Pagdating naman tayo sa finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. Okay, let's see. Pagdating sa finances and career, shopper muna tayo. Finances and career tayo, no? Finances and career, represent with a Hermit card, spiritual awakening. No, spiritual journey. Talagang ang buhay at ang nangyayari sa iyo, it's all about spiritual. No? Kailangan mong pagdaanan to. No? May mga bagay na mamumulat ka dito, may malalaman ka dito. And there's a Seven of Cups. Kung bakit nagulo, no? Bakit na nagka-leche-leche yung sitwasyon mo. There's a lot of choices coming in. Marami kang bagay na pagpipilian dito. And because there's a strength, be confident, basta lakas ang loob mo, maging matapang ka, mahalin mo yung sarili mo. And of course, there's a full card na magtiwala at maniwala ka sa ating poong may kapal. No, sa lahat na nangyayari sa buhay mo ngayon. And of course, there's a magician talaga. To. It's a power of God with a manifestation. Na mag-focus ka muna sa kung ano yung mga bagay na ginagawa mo. No, and of course, there's an Ace of Pentacles with a big shot and big money coming in. May malaking pera. Malaking opportunities na darating sa dito. No? Mag-ingat ka lang kasi yan sinasabi dito guys na mayroon talagang parang humakad lang, no? Para hindi mo makuha tong malaking opportunities na to.
No, or either kumaga meron talagang gumagawa sa'yo talaga about sa finances. No, para maghirap ka. Kung ano maramdaman, maranasan mo. Pagdating sa love life, so there's a 2 of Cups with a partnership. Meron talaga dito about sa pag-ibig, relasyon. And there's a 10 of Swords, sabotage. No? Sabi na nga ba no, ang sumasabotage sa inyo, malapit sa inyo. Family-related or friends. And of course, there's a Kingman. Baguhin yung perspective mo, nakakaranas ka ng delays and cancellations. Now, there's a need of something moving forward. Kailangan mo makalipat ng bahay o tahanan. Nasa paligid nyo lang to. Now, there's a 5 of Swords. Kakaroon ng self-sabotage dahil nakakapasok sa inyong tahanan. Then, of course, guys, there's something yung 6 of Pentacles. Maging balanse ka. No? Maging balanse ka pagdating sa relasyon mo. And of course, may give and take na dito. At the same time, magkakaroon kayo ng transparency sa isa't isa ng person mo. Kung ano yung nararamdaman niya, sasabihin niya sa'yo. And of course, pagdating sa kalusugan, there's an Ace of Swords with a mental clarity. Maliwanag na maliwanag na. No? Na mayroon talagang eksena. There's a 10 of Pentacles. Magkakaroon ka ng long term. No? Success. And of course, a good health. Now, there's the word card na mababago yung mundo mo kung mababago lang yung environment mo. No? Ibig sabihin nito, magiging maganda sitwasyon mo kung makakalipat ka ng lugar. Kasi ang laso na yun nasa paligid mo. There's a 2 of Swords. Kaso nahihirapan ka mag-decide. No? I don't know kung wala ka pang kakayanan para makalipat or either parang nagdadalawang isip ka kasi parang nahihirapan ka. No? And there's a King of Wands. No? Look at the bigger picture. Tignan mo yung magiging possibilities. No? Yung magiging outcome. And of course, there's a 6 of Pentacles na maging balance ka dito. No, maging balance ka sa lahat na nangyayari. Kasi ang gumagawa talaga dito, guys, no, a family related. It's either kapatid mo, kamag-anak mo, or konektado sa inyong dalawa. No? So, let's see what is additional messages tayo. Pagdating sa magical fairy messages, advices, of course, sa pick a card, yes or no. No, and of course, kung bago ka sa channel ko, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. No, and of course, kung nakapili ka na magiging sagot sa tanong mo, comment down below kung number na pili mo. And of course, malalaman mo yung sagot na yan sa dulo ng reading na to. So, let's see. And watch this. Okay, let's see what is the magical fairy messages. Represent what? Let's see what is the magical fairy messages. Represent what? Okay, there's something, guys, with admit your true feelings to yourself, no? Stop pretending. Just being honest with yourself. Na maging tapat at maging totoo ka sa nararamdaman mo at sa sarili mo. Now, and of course, perfect timing. This is the moment. So, ito na yung tamang pagkakataon. No? Para makapag-move forward ka na. No? And of course, affirmation, always being positive and just being optimistic. Manatili kang positibo. No? Huwag ka naghahatak ng negative dito. Nahanapin mo yung solution, wag yung problema. Diba? So, let's see what is the yin and yang oracle card. Represent, guys, with a thought. Na maraming tatakbo sa isip mo. And because there's a family, home, and commitment. So, see, kumaga, malaking bagay na kaya ka nagkaka ng mga negative thoughts dahil with your family, iniisip mo. No, ano yung kahihinat ng family mo, ano yung nangyayari sa pamilya mo na ngayon. And there's a third eye. No, binibigyan ka ng maliwanag na kaisipan or makikita mo na kung sino talaga yung punot dulo. It's either na naginip ka, no, or maaari na visions mo na kung, alam mo ang Pisces, no, it's very, meron yung spiritual intelligence or spiritual knowledge or either spiritual abilities, no? Kumbaga, meron kang kakayahan at katangian din na makita, no, kung sino yung mga nasa gumagawa ng hindi maganda sa'yo, na maaaring idaan sa panaginip mo, sa visions mo, astral travel, no? Kumbaga, sinasabi dito na gamitin mo yung senses mo para makita mo, no, within third eye. What is the synchronicities represent what? Represent, guys, with a home. Sabi ko na nga ba, kailan yung lumipat ng bahay, nakakapasok sa tahanan niya to, ha? Home. Now, and there's something in river, flow, dadaloy na maganda kapalaran sa'yo. Meron talaga nagbablock. No? And there's a sorrow. No? Meron talagang kumaga feeling victim dito. It's a dramatically actress, guys. Magaling to magpaikot, magaling to magdrama. What is the romance angel for a Mystic Love Oracle deck? There is a third party, di ba? Involved talaga sa family nito.
And of course, there's a not committed with something independent. So, sinasabi sa'yo dito na talagang kaya mo tumayo sa sarili mong paa. No? And of course, there's anxieties and worry. Talagang meron ka ditong tumatakbo sa isip mo. No? Maraming negativities talaga na sumisira ng isip mo. And there's a Siruan San belief system. You're blessed with the talent and skills that make it easy for you to stand out from the crowd. Embrace what make you different, that your path to success, your dreams will soon come true. Matutupad yung mga pangarap mo. May kakayanan, kaalaman ka. Gamitin mo to para makuha mo yung tamang pagkakataon, no? Para makarating ka sa kung saan mo man gusto marating. Kailangan mo lang mabago yung maling sistema. What is the Money Move Oracle deck? What is the Money Move Oracle deck? Represent what? And exhausted. Diba? Masyado ng maraming bagahe ang utak mo. Feel financially drained, lacking viable options. No, parang parang wala ka ng parang magiging solusyon pa. Parang nahihirapan ka para makaalis diyan. Ganon. Kailangan mo muna mag-disconnect from the world, guys. And clarifying for love situation represent what? Let's see what's the clarifying for love situation. Represent with the open hearts, no? In vulnerability, we talk and reveal, forging deeper connection through honesty, no? Yung inyong connection dalawa sa isa't isa na person mo, kailangan maging tapat kayo. Magkaroon ka ng heart-to-heart conversation para matulungan yung isa't isa. No, wag yung itago yung nararamdaman, no? Kailangan yung ilabas yan. And the shadow work represent what? Kung may problema ka sa family ng person mo, sabihin mo. Kasi sa kanya, sa person mo mismo. Kasi mamaya yung mga taong gumagawa pala sa iyo, or maaaring gumagawa sa inyong pamilya, or humaharang para hindi kayo mag-grow. No, it's a toxic family. No? What is your shadow work represent what? And there's a self-reflections, awareness and improve. Looking inwards help you see what to improve to make better choices. No, mag-ingat ka. No, kailangan mo mag-improve, no, ang iyong sarili, proteksyonan mo at pangalagaan mo kung naman yung bagay na mahalaga sa'yo. What lies beneath with the hidden future? What is the what lies beneath with the hidden future? Represent what? Represent, guys, with a fake apology. May hingi ng tawad, hindi totoo yung paghingi nito ng tawad, mag-ingat ka. What is the clarifying for a life situation? What is the clarifying for a life situation? Represent with a heart desire. Kung anong gusto ng puso mo, ano man ang sinisigaw nito, kailangan ilabas mo. No? Kailangan mo makamit ito. Sing along to your heart song for it. Know what you truly want. No? Alam mo dapat sa sarili mo yung gusto mo. Diba? What is the path of the light? Represent what? What is the path of the light? Represent what? What is the path of the light? Represent what? Represent with a kind-hearted. I navigate life difficulties with a positive mindset. By consciously showing kindness, I spread warmth and understanding to those around me, creating a ripple of compassion. So see, kumbaga maging mabuti ka, no? At magpasalamat ka sa lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon, no? Kumbaga, wag mong kontrahin, bagkos magpasalamat ka sa lahat ng bagay na nangyayari, no? There's something a blessing in this, guys. So let's see what is the pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay, let's see what is the pick a card, yes or no. No? Umpisa na natin yung number 1. Sino yung nakapili ng number 1? Ito na yon. And there's a yes. Beauty and growth surround you, cherish it. So see, ibig sabihin dito, no? Kumbaga, magiging maganda ang iyong buhay at magiging maayos ang iyong kapaligiran, no? And of course, sinasabi dito na namnamin mo lahat ng bagay na mararanasan mo dahil magiging maayos na ang environment mo, no? At maaaring napapalibutan ka talaga ng magagandang eksena, no? What is the number 2? There's a no. Current, too strong, find solid grounds. No, ibig sabihin dito napakatibay, no? And of course, napakalakas ito. Then, ang sinasabi dito, guys, na hindi para ilaban mo, no? Kumbaga sinasabi dito, maghanap ka ng tamang pamamaraan, no? Para mas lalong gumanda na ang sitwasyon mo. No, parang ang sinasabi dito, guys, no, na
tibay pa ng sitwasyon para pasukin mo o himasukan mo yung nangyayari. So, kailangan mo munang kumalma. No? Hintay mo yung tamang pagkakataon. Number 3. And of course, there's a yes. Rise into the challenges floating on the air. So, see, ibig sabihin dito, mamayagpag ka. No? Lahat ng bagay na pinagdadaanan mo or mararanasan mo ay maaaring mapagtagumpayan mo ito. No? Magiging maganda na ang iyong kapalaran at maaaring magiging mas maganda pa, no, ang inyong mararating, makakamit, no, na sa buhay mo. At dapat handa ka sa mga posibilidad, no, na mangyayari sa buhay mo. There's a yes, no, and yes. Number 1 is a yes. Number 2 is a no. Number 3 is a yes, no. So guys, this is a special gabay for the month of July 4 hanggang July 10 for the sign off. For the sign of Pisces. So Pisces, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang din at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dinigiskip ng adzaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal-siksik, liglig na gumapa na biyaya, manang balik sa inyo. At maraming salamat po sa direct video. Bye-bye and babush!